At kami po ay muling nakapagpurit, nakapagpasalamat sa iyo. Ama, muli maraming salamat sa buhay na pahiram mo, na sa tunay pinagkakalooban mo ng buhay, sinisidlan ng iba yung kalakasan sa araw-araw. Maraming salamat din po, Ama, sa physical na pagkain na kaloob mo sa amin sa araw-araw, bilang bitamina at kalakasan ng aming pangatawan. Maraming salamat din po, Ama, sa spiritual na pagkain ng aming mga kaluluwa, sa iyong mga banal na salita at aral, na ininuluwal ng banal na espiritu sa katauhan ng aming mahal na Apo Kontsing. Amen. Bago po ang lahat, ang inyong pong abang kapatid ay muli pong nagbibigay galang at bumabati po ng magandang umaga po sa katanghaliang ito. Buhay po ba ang Diyos? Katotohanan na ang Diyos ay buhay, higit sa lahat sa kanyang mga anak na sa kanya nananalig at sumasampalataya. Amen po ba? Sa kararaan po nating pagjo-joyful song, ano po ba ang naramdaman ng bawat isa? Galak. Hindi lamang po yun, marami po. Kung kayo po ay pinagpusan ng matinding paglabas ng inyong mga pawis, wala po kayong kamalayan. Ang inyong karamdaman ay unti-unting naibsan. Amen po ba? Mastan niyo po ang inyong abang kapatid sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Sa halip sana, ika nga, bumaba ang aking timbang, subalit habang nagtatagal, tumataas pa. At hindi ko po kayang umimpis yata ang aking pangatawan. Patuloy po rin po sa pagbilog. Kaya ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Diyos sa mandakila. At ako'y pinagkakalooban niya ng iba yung lakas sa araw-araw. Maraming salamat po. Mga kapatid, sa umaga pong ito, bagamat wala po akong hawak na mga listahan na magsisipagbahagi, subalit ang bawat isa ay taus-puso kong lalapitan sa kanilang mga upuan upang ang kadakilaan at kapangyarihan ng may kapal ay kanilang maibahagi sa kapatiran ng Divine Mercy. Amen po ba? So, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid, na kung masdan ko ang kapatid na ito ay tela wala siyang dalahin sa buhay. Subalit, lingid po sa karamihan, may pagsubok na dumatal sa kanyang buhay. Subalit, sa tuwing naririto siya sa banal na dambana, ang aking nasisilayan sa kanyang mukha ay napakatamis ng ngiti at siya ay galak na galak. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid, Marilyn de la Cruz. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa mga alagad, sa mga choir, at sa mga caps, at sa mga pasyenteng, mga tagapasunod na katulad ko. At lalo-lalo na po sa mahal na Apo Kontsing na kinalugdan ng Banal na Espiritu. Magandang umaga po. Sabi nga po ng mahal na kapatid na Lando, ako'y may isang dalahin na pagsubok sa aking buhay. Subalit, sabi niya nga po, hindi po baka sa aking mukha na ang dalahin ko iyon ay mabigat. Subalit, kung bilang tao, talaga pong masasabi ko pong napakahirap dalhin. Subalit, binuksan po ako ng Panginoon sa dakong ito. Hinawi niya po lahat yung marumi sa aking puso, lalo-lalo na po sa aking kaisipan, upang ako po'y lubusang makalaya sa pagsubok na ibinigay niya sa akin. Sapagkat hindi nga po niyo alam ang aking dinadaanang pagsubok. Subalit sa mga kasama ko pong nagbibigil, alam na po nila at batid na po nila kung ano po yung pagsubok na dumating sa aking buhay. Sapagkat nung nagbigil nga po kami nung nakaraang araw, talaga pong isinuwalat ko po sa harapan nila kung ano po yung pagsubok na dumating sa akin. Sapagkat sabi ko nga po sa akin katauhan, bakit ako mahihiya
sa nangyari sa akin pagsubok na ibinigay sa akin ng Ama. Sapagkat talaga pong gano'n siguro pag may pagsubok na dumating sa ating buhay. Tinitingnan lang po tayo ng Panginoon kung gaano tayo katatag, kung gaano tayo kalakas, at kung paano tayo manguyapit sa Kanyang bisig at para huwag po tayong malayo sa Kanya. Sapagkat ang tangi ko pong dalangin palagi sa Kanya, sa pamamagitan po ng pagdulog sa Kanya, huwag niya po akong pababayaan. Bigyan niya po ako ng lakas at katatagan ng aking buhay, lalo-lalo na po sa pagsubok na ibinigay niya sa akin. Subalit napakapalad ko po, sapagkat sabi ko nga po sa kapatid ko kanina, sabi niya po sa akin, may gagamitin sa buhay ko. Yung nagbigay ng pagsubok sa akin. Subalit, dama po niya kung ano yung pagsubok na yon. Kaya po pinatutuhanan na po sa akin ng Ama kanina na hindi ko po akalain. Sapagkat hindi nga po ako nawawalan ng pag-asa. Sa bawat pagdulog ko po sa Kanya, talaga pong mataimtim kong idinudulog yung pagsubok na ibinigay niya sa akin. At sa mga salita niyang niluluwal ng mahal na Apo Kunching, ay isang-isa lang po ang aking sinasabuhay. Kung ang salitang nawasak kaya niyang buuin, ganun po kaya sa buhay kong nawasak na hindi niya kayang buuin. Kaya Ama, salamat, maraming salamat po sa ipinadadama mo na sa akin na hindi ko man po batid pa na yung nawasak sa akin buhay ay ipagkakaloob niya po ulit itong maging isang ganap na buo. Sapagkat hindi man po ngayon, hindi man po bukas, hindi man po sa darating na buwan, subalit nananalig at nagtitiwala po ko sa Kanya na wala pong pagkabula yung salitang iyon na talaga po yun ang ginagawa kong pananahan sa aking puso. Kaya salamat po Ama. At hindi mo po ako pinababayaan sa bawat pagdulog ko po sa inyo na talaga pong buhay na buhay kayo sa akin. At nagpapadama ka na rin Ama sa bawat hinaing ko sa inyo na ako'y iyong tulungan sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na siya ang nagbibigay ng kalakasan, kaningningan ng aking puso at isipan sa pamamagitan po ng mga banal na aral na diniyadatal mo sa Kanya sa tuwina-tuwina sa siya ihaharap sa aming harapan. Tsaka talaga Ama, lubos na nananalig at nagtitiwala ako sa mga salita mo'y walang pagkabula sa mga mahal mong anak na tapat sa iyo, na naglilingkod at nananalig ng lubusan na ang bawat isang binibigyan mo ng pagdalisay o anumang karamdaman sa katawan ay palalayain mo. Basta't manalig, magtiwala, umasa ang kinimpo natin. Ang mga salita niya ay walang pagkabula. Salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa napakaganda mong pagbabahagi. Harinawa sa ating mga kapatid na kababaihan, siya maging huwaran sa pagiging matatag niya. At harinawa, kapulutan nyo ng aral ang ibinahagi ng ating mahal na kapatid. Mahal na kapatid, yamang ikaw ay tinawag at hinirang ng Diyos bilang kanyang tagasunod. Magpakatatag ka upang huwag mang lupaypay. At sa tuwina, kuyumin mo sa iyong kalooban na ang Diyos ay buhay, na at tanging siya lamang ang tanging sandigan. Maraming salamat. Mga kapatid, isa pong announcement sa Miyerkules at Huwebes, alas 12 o'clock po ang gawain. Ang susunod po natin magbabahagi, bagamat di ko po alam ang kanyang pangalan, subalit malugod ko po siyang lalapitan sa kanyang kinauupuan upang ibahagi ang kahiwagaan at kadakilaan ng ating Diyos na buhay. Palakpakan natin ang kapatid na. Ano po pangalan? Magandang umaga po sa inyo lahat. Hindi ko po ina-expect na tatawagin po ako ni kapatid.
Ano lang po maibabahagi ko po nung una po akong dinala ng nanay ko dito nung pong nagka-site po ako na dito po ako gumaling nun. Alam ko po na dito po ako gagaling, nag-aya po ako sa nanay ko nun na pumunta po kami dito kasi po nung ano po pina-hospital niya po ako nun, pinatingin niya po ako. Uminom po ako ng gamot nun di naman po ako gumaling. Nung pong nag-aya po ako dito, tas po, sabi nga po ni Apo magbabanyos daw po akong 9 na araw. Nung pong pagkaraan ko pong banyusan ng 9 na araw gumaling na po ako nun. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Katotohanan po ang tinura ng ating mahal na kapatid, sapagkat ako po'y buhay na patutuo nang siya po'y dinala rito sa unang araw. Talaga po siya ay lugmok at yung katawan niya po na yan, hindi niya po dating katawan, napakapayat niya po. Subalit ngayon, tingnan niyo po, napakasigla at gumanda pa sa dati. Maraming salamat, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi. Ang susunod po nating magbabahagi, palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa ating kapatid na Marcos. Kamat di ko po alam mga apelyido. Hello. Amang banal sa kaitaasan, nagpupuri po ako at lumalulhati, Ama, sa iyong dakilang pangalan. Minsan pa'y lumalapit at nagsusumamo sa iyong dakilang paanan. Hinihiling ko po sa umagang ito, nabalutin mo po ako ng banal santo mong Espiritu upang maipahayag ko po ang papuri para sa iyo. Salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bagaman po nakita ninyo, may pili-pili na ako ting magpapatotoo ko dito, ay meron pong takdang panahon na hinihintay ko para sakali po makita nyo ko tumatakbo sa labas. Para pong wala na po akong masabi sa akin para magpatuloy sa inyo, magpatotoo. Pero hangad po, sabi nga po ng Panginoon, pag sikat ng araw, laganap ang pagpapala ng Panginoon. Kaya maaari po, gusto ko pong balikan yung unang dating ko rito nung ako'y nagbabanyos. Sa pamagitan po ng mga alagad, gusto ko rin pong pasalamat sa mga alagad, sa CAPS, sa choir, lalo dikit po sa Ama at sa mahal po natin si Apo Kunsing. Dahil po nung panahon na unang-una ako dito, nagpabanyos po ako. Ang una pong nagbanyos sa akin ay si Apo Maria. Then makalipas po ang mga ilang araw, mga 7 days po siguro, nagpunta po ako doon sa may gilid doon at inabutan ko ng maagang-maaga si Apo Kunsing. Nagmano po ako sa kanya. At sabi po niya sa akin, anak, hindi ka nakasama. Meron akong 2 babanyusan ngayon. 1 bata at 1 alagad. Nung pong nandun na kami sa banyusan, tinuro po, pumasok po ako nung pinapapasok na ako nung isang CAPS. Sige, sumunod siya na. Nung nandun na po ako, naupo po ako sa may gilid ng upuan. Matapos po na banyusan ni Apo Kunsing, yung bata. Tumawag po siya sa akin, halika, ikaw naman. Ito, huwag kayong magseselo, sabi rin sa isang kasunod ko, na hindi ko po naman alam na ako pala yung tatawagin. Kasi, tawag lang ng itaas to. Tinatawag po niya ako, sabi ko, bakit? Akala ko po, sabi niyo kanina, hindi ako kasama. Kasama po pala ako.
At buong puso pong doon nalapit ang aking dibdib, ang aking puso, upang higit na lumapit ako sa ating Panginoon. Dati po kasi, active na rin po ako sa pagganap sa gawain ganito. Pero marami pong panahon ng lumipas, nagulong po ako sa makamundong kasayahan. Kaya medyo nakalimot ako, kumbaga sa backslide. At ngayon po, binigyan ako ng isang pagkakataon pang muli para muli ako makalapit sa Kanya. At kasama ko po ang aking asawa. Sa pagkakataon pong yaon, nais ko po sanang magpasalamat sa Panginoon at muli niya akong inakay sa dakong ito. Hindi lamang po sa aking sakit, kundi ang linisin at muli akong pagsariwain na mahalin ko siya at tingnan ng maigi, isama pati buo kong pamilya. Then, mahirap po talagang lumapit at magpakita ng kabanalan, lalo na sa mga tao. Dahil marami po siyempre magkakaroon ka ng katitisuran, hindi lamang doon sa pamilya mo, sa ibang tao, sa kapitbahay mo. Kaya pikit mata na dapat lamang pong hingin natin sa Kanya sa itaas, na kung meron man na maging kaalitan tayo sa ating katabi, kapitbahay, sa labas ng bahay, pa-Diyos na lamang po natin. Kasi po mapakahirap po talagang magpakabanal. Pero sabi nga po ng Ama sa Kanya pong salita sa Kawikaan chapter 17 verse 3, dinadalisay ng apoy ang ginto at pilak, ngunit ang puso ng tao, si Yahweh lamang ang sumisiyasat. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyong pagbabahagi. Napakapalad mo, mahal na kapatid, sapagkat buhay na patutuo po ako sa kaganapan po sa Kanya. Ilang araw pa lamang po sa Kanyang pagkakabanyos, siya po ay nakalakad, naitaas po ang Kanyang mga kamay, at higit sa lahat, ngayon nga po siya ay nakapagmamaneho na ng tricycle. Purihin po natin ng Diyos. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Harinawa higit po kang magtibay upang ang inyo pong kahilingan sa ating may kapal ay ipagkaloob na tuwiran. Maraming salamat po. Ang susunod po nating magbabahagi ay ang isang hinuhugutan ko ng lakas sa pananalig at panampalataya. Sa tuwing ako tatayo at bilang isang facilitator, hindi ko po pwedeng hindi siya tawagin, sapagkat ako po'y naghahanap, nagpupuno upang sa karagdagan ng aking buhay pananampalataya ay higit akong makapulot ng mga gandang aral at salita na niluluwan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na kapatid na simulat sa pool ay hinuhugutan ko ng lakas sa pananampalataya. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay, ang ating kapatid na Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagko sa iyong pag-ibig, ang patuloy kong nararamdaman, upang sa dako mong banal, ikaw'y paglingkuran ng buong katapatan, sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay iyong binigay, upang masumpungan ang iyong kabanalan, at matutunan ang iyong karunungan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa iyo, mahal na kapatid, na Nando. Sadya pong napakadakila ng ating Panginoon, sapagkat sa bawat oras, sa bawat araw, nag-uumapaw ang galak sa aking kalooban sa pagtupad sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sabi ko nga po sa inyo, sa tuwing tumitindig ako sa dakong ito, sadya pong maaaring sambitin ng tao, napaka-exaggerated naman yan, si kapatid na Marisa, sa kanya nararamdaman.
paranoid na yan si kapatid na Marisa sa kanya nararamdaman. Totoo po yun. Kahit sabihin pa po nyo, baliw na baliw yan si kapatid na Marisa, tatangkapin ko po ng buong puso, sadyang baliw na baliw ako sa pag-ibig ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po kagabi, sabi ko nga po sa inyo, madali lang kaming manalangin. Subalit ang matagal po sa amin ay yung pagninilay. Amen? Sapagkat sa pamamagitan ng pagninilay, doon ka tinuturuan ng Diyos kung ano yung dapat mong gawin. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa po, syempre po, bilang isang alagad, kaya kapanapanabik po kayong mga alagad, mga kaps, mga tagasunod, yung pakikinig po sa banal na Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, napakalaking tulong po yun. Na sa bawat araw, kapag hinahasik po niya ang bawat salita, at mayroon po kayong hindi naunawaan, tanungin niyo po kapag dumulog kayo sa Diyos, at ipapaunawa po niya sa simpleng paraan na ikaw mismo ay may kadarama sapagkat kilala ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Alam niyo po kung ano naging pagninilay ko po kagabi? Gusto ko pong ibahagi sa inyo sapagkat sabi ko nga po, lahat ng natatanggap ko sa Diyos na nakapagdudulot ng galak sa isip at puso ko, hindi man tuwiran sa hayagang ito'y maniwala kayo ngayon, subalit damhin niyo po at gawin niyo po lahat ng sinasambit po namin sa harapan katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Kagabi po, nagnilay po ako sapagkat sabi ko nga po, sa kalooban ng ating Panginoon, ang aking kapatid na Pearl ay binigyan po ng karampot na paghahanap buhay na tinatawag nilang pugo. Yun po yung pugo po na ibon na nangingitlog po siya every 24 hours is 2 times. Nagkaroon po ako ng pagninilay, mga kapatid, na sabi nga nila, kapag nabubusog daw po ang mga ibon at puspos sa pagkain at pag-inom, doon po nadidevelop yung itlog niya para iluwal. At doon po ako nagnilay. Sabi ko, Ama, sadyang napakadakila mo sapagkat sa bawat oras, sa bawat araw, hindi ka nawawala ng karunungan upang ipaunawa mo sa mga anak mo kung gaano kami kahalaga sa iyo, hambing sa mga likha mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ito po yung malinaw po na binahagi ng ating Panginoon. Siguro po, nararamdaman niya. Ang tanong ko po kasi ganito, Ama, kapag dumatalang taggutom, ano po yung maaari maging replace sa mga tao? Kung halimbawa po lahat ng yan ay matuyo at wala na pong kaukulan na karunungan ng mga tao na gawin kung anong para sa pagkain ng mga tao. Paano po kaya magaganap na mabubuhay ang tao? At naglaro po sa isip ko po na yung pagkain kaya ng mga hayop ay maaaring kainin ng tao? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, magnilay po kayo sapagkat ang pasubali nga, sa pagsasaliksik mo ng karunungan, ibibigay sa iyo ng Ama ang kasugutan. Amen? Kaya, nung oras po na yun, habang dumudulog ako, pinakita po niya sa akin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Iniba daw po niya yung balangkas ng ating buong katawan, lalo't higit yung kabuuan ng ating mga tiyan. At kung paano yung kaya nating lusawin, alam po ng ating Panginoon. Kaya yung pagkain po ng hayop, hindi natin maaaring kainin. Sapagkat may kakayahan ng hayop na hindi rin kakayahan ng pagtunaw at lahat ng resistensya sa ating katawan. Amen po ba yun? Sulong magnilay po kayo. Bakit po? Sa pamamagitan ng feeds, nabubuhay ang naipapakain mo sa mga isda, maaari silang lumaki. Sa pamamagitan ng feeds, instrumento lang po yun, maaari din po silang lumaki. Subalit ang katotohanan nun, ang ating Panginoon ang nagbibigay ng pampalakas, ng pampalaki ng lahat-lahat. Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon po ako nagkaroon ng pagninilay, natawa po ako, sabi siguro ng Panginoon, napakasutil mo naman bata, pati ba naman yun, naisip mo na kung paano pag nagutom, yung mga feeds na yan, pwedeng kainin ng tao. Alam nyo po, doon ko po naramdaman ang pag-ibig ng Diyos, na ang pasubali niya ito, Anak, yan ang pagkakaiba nyo sa mga hayop, sapagkat tuwirang nilikha ko kayong kawangis ni Kristo upang tumupad din naman ng kagaya ng ginampanan ni Kristo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit ano pa po ang kaanuhan ng aking isip at katotohanan na pinakita ng Ama? Bakit ang mga hayop na kumakain ng feeds, kapag tinuruan ng tao, sumusunod? Subalit ang mga tao, may mga nilalang na hindi kumakain ng feeds, kapag tinuruan ng tao, lumalaban. Buhay po ba ang Diyos? So kabaliktaran, di ba? Nakita niyo po?
po, ang katangian po ng tao ay maaaring makita po sa katangian ng hayop na maaaring sumunod sa iyo. Kapag pinalaki mo sila ng buong pagmamahal, sumusunod po sila ng walang reklamo. Amen? Subalit ang tao, kapag pinalaki mo sa palad mo, minsan ang sabi nga, may kasabihan ng tao, pinakain na kita't lahat-lahat, ganito pa ang ginanti mo sa akin. May asal hayop na tao at may asal tao na hayop. Boy mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Nakuha niyo po ba? Alam niyo po, napakabait ng ating Panginoon. Kaya po pala, hanggang wakas ng ating buhay, ganun po ang magiging kaganapan. Sapagkat nilikha po niya ang tao na may masama at mabuti. Ganun din po lahat ng likha niya. Subalit ano po ang papatay doon? Yung pagtupad at pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos, kaya't mayroong Espiritu Santo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya doon ko po lalong higit naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo sa bawat araw. Kahapon po, kami pong magkapatid, ni kapatid na Pearl at ako, ay nagpakarwas na naman po uli. At sa kubo po na yun, nasabi ko, binahagi ko po nung Sabado, karampot na oras, maaari ako makatulog nakaupo. Ganun po kapayapa ang aking damdamin, ang aking isip. At kahapon po na nagpakarwas kami, nakita ko na naman po ang kaliwalasan ng kalikasan. Ang sabi ko po, Ama, kapag nararamdaman ko po ang panatag na kalikasan, parang panatag na buong pong katawan ko at parang gusto ko na namang matulog doon sa kubo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, anong ibig sabihin ko po sa inyo? Hindi po ito isang pagmamayabang, kundi sa ganung kaparaanan ay pinadadama ng Panginoon na siya yung may taglay ng kapayapaan. Amen po ba yun? Kaya sa bawat araw, lagi ko pong sinasambit, sa totoo lang po, ayaw ko po ng laging puno. Ano po yung puno? Yung laging pag may kailangan ka, may huhugutin ka. Ayaw ko po nun. Bakit? Sapagkat pag ganun po ang aking magiging buhay, hindi ko rin mararamdaman na yun ay bigay sa akin lahat ng Diyos. Kundi maaaring isipin ko po na kaya ganun ang nangyari dahil nag-ipon ako bilang tao. Subalit sa bawat araw po, gusto ko po yung lagi po akong wala. Bakit? Sapagkat doon ko nararamdaman kung paano akong pinupunuan ng ating Panginoon. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat malinaw po na binabahagi natin banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, lahat ay nababatid niya. Kaya hindi ka maaari maging paimbabaw na sabihin mo, sa'yo na lang ito para bigyan ako ng Diyos. Hindi siya makikinig sa ganon sapagkat alam po niya naman ang puso mo. Subalit purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sabi nga ni kapatid na Myrna, maraming salamat sa iyo, Ama, sapagkat pinalaya mo na ang mga anghel ko at binigyan mo ako ng totoong anghel na mula sa aking dugo upang doon ay makalaya din naman ang mga ibon na anghel ko na makapagkampay sa kalangitan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po pala ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bawat araw niyo po ako nakikita, wala po kayong alam. Di ba nagkasakit po ako hanggang ngayon, may plema pa rin po ako. Yung plema na yan, pinagninilayan ko rin po yan. Tabi-tabi po kung kumakain po kayo, kung kakain po kayo mamaya. Ganun po kahiwaga ang ating Panginoon. Walang patlang sa katawan mo na hindi mo pagninilayan ng kahiwagaan ng Diyos. Paano niya nagagawang iangat ang plema para ilabas sa bibig mo o dili kaya sa ilong mo? Samantalang hindi mo siya nakikita kung paano kumilos. Ibig sabihin, sa loob ng katawan mo, na hindi mo man siya nakikitang gumagalaw, alam mo na may nangangalaga sa katawan mo para yung mga masamang toxic na yon ay wag pumunta doon sa mga lugar na hindi marapat. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po. Ganun po ako sabi ko nga po, nagagalak po talaga ako. Kahit sabi nga ng mahal na Apo, kahit maghapon, magdamag kang hindi kumain, kapag kaniig mo lang ang Espiritu, magagalak po talaga kayo. Sapagkat doon pa lang sa salita na yun, kapag pinanghawakan mo, alam mong hindi tao ang pinanghawakan mo. Kundi ang pinanghawakan mo sa salita niya, siya rin ang magpapatupad para patunayan niya sa iyo na buhay siya. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, mga kapatid, ito lang po yung iiwanan ko po sa inyo na gusto ko pong maramdaman ninyo. Ang pasubali ng Ama't habilin po niya sa aking kagabi, anak, kung nababatid lamang ng mga tao ang kabutihan ko, na sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katawan ni Constancia, na tuwirang kong binahagi sa inyo upang makilala ako at tuwirang matanggap ang bahagi ko sa lupang ito, ito lang ang nasa ko sa tao. Sabi ng Ama, ito lang ang nasa ko sa iyo, sabi niya sa akin. Kaya pinaabot
ko po sa inyo, ito lang po ang nasa ng Ama sa tao. Ano yun? Huwag mong gagawin sa akin, anak, na ako'y tanggapin mo na para ka lang naghuhulog ng token. Kapag naglalaro ka sa isang laruan, na may gusto kang kuhaning laruan doon, di ba naghuhulog po tayo ng pera, 10 piso o delikado token, para lumabas siya. At minsan, kapag minalas ka pa, yung ginugusto mo, kapag token ang hinulog mo, hindi mo makukuha. Yun din ang gusto ng ating Panginoon. Huwag natin siyang gawin na kung gusto nating tumupad at gumanap, ay para tayo naghuhulog ng token. Huwag niyo pong gagawin yun. O huwag niyo rin gagawin, sabi niya sa akin, huwag ko rin daw gagawin at huwag niyo rin gagawin, natatanggapin niyo ang Panginoon na gagawin niyo lang alternative. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Ano po yun? Panakit butas. Ayaw ng Panginoon yun. Na kapag naramdaman mo na sa sarili mo na meron ka, wala na siya sa'yo. Ayaw mo na sa Kanya kasi nakuha mo na. Pero pag wala ka na, doon mo naman siya hahanapin. Ayaw ng Panginoon po niyan. Alam niyo po kung anong gusto niya? Para ganap daw po nating maramdaman at maramdaman ko rin, lahat ng kagalakan na dulot ng Diyos. Alam niyo po kung ano yun? Ibigay po natin ng kumpleto. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat kung binigay po natin ng kumpleto, alam po niyang pangalagaan yun. At wala din po siyang itatago na kagaya ng token na kung kailan lang niya gustong magbigay, ibibigay lang din niya. Kundi, kung tayo magbibigay ng kumpleto, kagaya ng ginagawa ng mga alagad na nagbibigay ng kumpleto, alam niyo po, isang ganyan lang, sa simpleng pangarap mo, on the spot, hindi tatapos ang isang araw na hindi magkakaroon ng katotohanan yon. Buhay mo ba ang Diyos? Ganun po kabait ang ating Panginoon. Iba-iba lang po yung antas na pagbibigay ng Diyos ayon sa kakayahan ng bawat isa. Subalit sa buhay ko po, sa bawat oras, sa bawat araw, sabi ko nga po sa inyo, para akong loka-loka. Loka-loka na akong tawagin, pagising ko po sa umaga, tutungo na po ako sa kwarto ni kapatid na Pearl. At sasabihin ko, kapatid, may ikukwento ako sa'yo. Nakipagniga ako sa ama kagabi, ito yung sabi niya. At sa oras na yun, nagsikwento ako sa kanya, umiiyak ako sa galak. Tapos, syempre po, hindi naman ako maaaring magkwento sa hindi alam kung ano yung dulot ng Espiritu, kundi magkikwento ka doon sa alam ko yung anong dulot ng Espiritu. Alam niyo po, kahit maghapon po na yon na magkwentuhan kami tungkol sa ating Panginoon, hindi namin namamalayan ang pag-usad ng araw. Para ngayon lang kami nagkita, samantalang araw-araw ay magkasama. Buhay mo ba ang Diyos? Galak na galak po ang ating Panginoon. Kaya, mga kapatid, nawa po, maranasan niyo po yung nararanasan ko, at maranasan niyo po yung nararanasan ng mga alagad at caps, sapagkat ang ating Panginoon, hindi po siya kagaya ng tao na kapag binigyan mo ng malaki, malaki din ang ipapalit sa'yo. Ang ating Panginoon, unconditional po siya. Kaya, kahit gayon lang din kayo tumungo sa dakong ito, at karampot ang maiaalan nyo po sa Diyos, na buong katapatan naman, na yun lang ang kaya nyo, at magtatapat kayo, Ama, ito lang yung kaya kong ibigay sa'yo, alam nyo po, hindi siya bingi. Napakabait po niyang Ama. Sa totoo lang po, nung nakatira kami sa taas, ang tawag ko po sa kanya, Tatay. Kaya pag may umaaway po sa amin, at kay Apo Kunching, anong sinasambit namin? Lagot kayo kay Tatay. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Siyempre po, sa taas, pag nasilayan na po namin yung buwan at yung bituin na napakaningning, isinusumbong po namin yung dapat isumbong. Subalit hindi po namin pinanalangin. Sinabi lang namin, Ama, inaway ako ni ganito. Siya nang bahala magbigay ng kaukulan kung dapat niyang bigyan ng angkop na siya'y bigyan ng parusa o hindi. Basta ang mahalaga, iulat mo sa kanya. Para magulang mo, iulat mo lang. At hindi siya bingi. Kaya mga kapatid, nawa po, sa pag-usad ng panahon, kung paano ating mahal na Apo Kunching, na tayo linilingap po ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan, at kung paano po siyang tumutupad ng buong katapatan na nasisilayan nating lahat para mayroon tayong panuntunan, mga kapatid, huwag na po tayong pahuli. Gawin po natin na ngayon pa lang po ay maramdaman po nyo ang pag-ibig ng Diyos. Nasabi ko nga po, sa pag-usad ng panahon, habang binabaybay ko po yung proseso ng buhay ko, kung paano niya akong inakay sa dakong ito, lalo po ako napapamahal sa Diyos. At lalo ko po siyang minamahal. Sapagkat yung proseso po na yon,
Kung iisipin ko bilang tao, hindi ko ito matutupad. Subalit yung proseso na ginawa ng Diyos, dahil alam ko po na yun ay galing sa Kanya, kaya po pala ako lumaban at kaya po pala ako naging matapang na makipagsapalaran sa buhay. Dahil may Diyos na totoo sa pamamagitan ng Espiritu na hindi ko man siya nakikita, mga kapatid. Alam niyo po, ang hirap po talaga, ang hirap ng mawalay. Kaya nawa po sa bawat araw, kung ano man po yung kulang nyo ngayon, hanapin nyo lang si God. Kung ano yung kulang nyo ngayon, isang araw magugulat na lang kayo, doon po pala kayo abundant. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit yan? Sapagkat nangyari rin po sa buhay ko na ako'y nagsuot ng tsinelas na hindi magkaparehas. Nangyari po sa buhay ko na hindi man na ako nakapagsuot ng bagong sapatos. Nangyari din po sa buhay ko na halos lahat, nung ako po ay nagdadalang tao, lahat ng sinuot kong damit na pagbubuntis ay halos binigay lang po na surplus na galing sa ibang tao. Subalit purihin ng Ama, sapagkat hindi po pala yung nakakahiya, sapagkat gayon kung paano kanyang dinadamitan, binibigyan ng pangyapak, binibigyan ng lahat ng bagay, alam mo na alam ng Diyos na sa pamamagitan ng kaloob niya ay hindi ka maaaring maging malabis. Kundi doon sa pagkakaloob sa iyo ng Diyos, alam mo na ngayong ipantay ang puso mo kung ano yung dapat mong gawin para sa sarili mo. Hindi ka magiging mayabang at hindi ka rin magiging mapagmataas. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Yung iba, hindi ito ipapahayag na siya'y ganito. Totoo po yun. Nung una po ako nakita ni kapatid na Pearl, na sabi niya, kulang na kulang akong kumain, hindi pa ako marunong kumain nun sa restaurant. Dinala po niya ako sa isang restaurant para po akong yung beggar na namamalimos, na ang sarap ng kain ko dahil doon lang ako nakakain. Subalit ngayon, salamat sa Ama, sapagkat simula nang ako'y tumungtong sa dakong ito, at binago niya ang buhay ko, na siya'y minahal ko, pinatunayan po niya sa akin, kapag may hirap, may ginhawa. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother, sa napakaganda mong pagbabahagi. Harinawa po ang bawat isa ay pagnilayan ang lahat ng tinura ng ating mahal na kapatid. Sapagkat kung ito po yung ating pagninilayan, naroon po lahat ang katanungan at ang kasagutan ay nasa inyo. Ang ating pong Mother of the House, sa tuwing siya tatayo sa ating harapan, talagang halos ako'y inaantok na, subalit pag siya narinig ko nagbahagi, hindi po ako dalawin antok. Kaya Mami, maraming salamat po muli sa napakagandang pagbabahagi. Ang susunod po natin ay isang alagad o isang choir. Hindi po siya magbabahagi. May atas po na siya ay maghahandog ng isang awit sa ating Divine of Mercy. Ang palakpakan po natin ng Diyos na buhay, ang ating kapatid na Pilar Mananghaya. Buhay po ba ang Diyos? Bigla pong lumukso ang puso ko. Sa totoo lang po, napakasarap ma-inlove sa ating Panginoon. Ama, kung batid lamang po nila, kung gaano kasarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Katotohanan po, lahat po kayong mga kapatid kong pumaparito, ang nais po ng ating Panginoon ay ang katotohanan po, sapagkat higit po siyang magiging totoo kapag tayo ay nagpakatotoo. Amen po ba? At napakasarap po na sa dakong ito ibinigay sa atin ang isang tao
ang buong pusong tumanggap, buong kababaan na isinuko ang kanyang sarili. Kaya't papuri sa Ama, sapagkat mayroong isang taong tumanggap ng buong katotohanan at buong kababaan. At yan po ang ating minamahal na Apo Conching, na kung inyo lamang pong susuriin, kung ano nga po ba ang kanyang mga pinagdaraanan. Simula ng pagtanggap niya ng gampaning ito. Subalit, sadyang dakila ang ating Ama, sapagkat pinagtibay siya hanggang ngayon sa oras na ito. Ang Diyos na totoo ay hindi nawawalay sa kanyang piling. Kaya ganap po natin siyang pagtiwalaan, sapagkat kapag ating pinagtiwalaan ang ginagamit ng ating Ama, ito po ay kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat hindi tuwirang bababa ang ating Panginoon upang sa atin ay magturan, kundi gagamit siya ng nilalang, at yan ang ating minamahal na Apo Conching. Kaya mga kapatid, sa awitin pong ito, buong puso ko pong inihahandog sa inyong lahat, higit lalo sa ating Panginoon. Damhin niyo po. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Tanggapin niya rin ako'y iyo habang buhay. Anhin pa ang kayamanan, luha ay mapasakit, lahat na nga ay kakampi sa'yo lamang ang puso ko. Sa'yo lamang ang buhay ko, kalinisan, pagdaralita, hapalibang aking sumpa. Tangan ko kalobahan sa'yo nilalaan, dahil latas na pagsuhiya, tumalibang
lamang sa'yo. Sa'yo lamang ang puso ko. Sa'yo lamang ang buhay ko. Pagdaralita, pagtaliban, aking sumpa. Salamat po, Ama. Napakasarap sa piling po niya. Kaya nawa po, sa atin pong lahat, damhin po natin ang ating buhay na Diyos sapagkat masarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa maghahapon na po. Maraming salamat po mga kapatid sa napakaganda mong awitin. At sa mga nagsipagbahagi po, maraming salamat po. Tatayo po ang lahat at